Dagdag sa listahan ng mga nabiktima ng paputok ang isang bata sa Dumaguete na naputulan ng daliri dahil sa whistle bomb. Simula December 21 hanggang kahapon ay nasa 90 na ang naputukan ayon sa DOH. Balitang hatid ni Steve Dailisan. Ang unang beses ng pagpapaputok ng 6 na taong gulang na si Michael, hindi na raw kailanman masusundan pa. Dahil kasi sa whistle bomb, naputulan siya ng daliri. Rocket. Iya, magpabuto pa ka. Dili. Unsa may imong isulti dito sa imong mga amigo? Na, ayaw na magpabuto. Kay, mabutuhan inyong kamot. Nakita raw ni Michael ang mga kalarong nagpapaputok. Dahil nainggit, bumili siya ng whistle bomb kahit di naman niya talaga alam kung paano ito gamitin. Ang ending, sa kamay na sumabog ang paputok. Tanong naman ng kanyang ama, bakit binentahan ng paputok ang kanyang napakabatang anak? Nangayon ni siya 5 na ako, anang adlaw, kay na siya paliton. So kato dahil 5 iya dahil itong ipalit og pabuto, nga lang whistle bomb. Ang ako lang, kay ngano tao ilang gitagaan ng akong bata, na bata maunta, dili man po na pambata ng pabuto. Sa Maynila, naabutan din naming nagpapaputok ng baby rocket at whistle bomb ang mga batang ito. May 15 po, tsaka may 10. Onti lang din po. Pero alam nyo na delikado yon, bawal? Opo. Itinuro nila kung saan nila nabili ang mga paputok. Alam nyo bang bawal magbenta niya? Hindi niya alam. Mga bata yung bumibili siya. Opo, may mga edad na po. Hindi, ito sila, nakakabili kayo sa kanya. Sa ngayon sa DOH, Piccolo yung numero 1 sanhi ng firecracker-related injury at ang mga biktima pawang 15 anyos pababa. Hindi na nakapagtataka gaya halimbawa sa tindahang ito dito sa Tondo kung saan malayang na ipagbibili itong Piccolo dito sa mga kabataan at hindi lamang daw ito yung tindahan na nagbebenta nito kundi meron pang iba. Batay sa listahan ng Department of Health, nangunguna ang Metro Manila, Region 6 at Region 4A sa mga pinakamaraming naputukan. I think it's also because of the availability of these fireworks and firecrackers in these particular areas. So, medyo mataas siya, but also we call on our local government partners because they can actually be the key to controlling the use and the incidents of injuries because they can monitor their barangays. Sa buong bansa, 90 na ang naitalang firecracker-related injuries sa nakalipas na linggo. Bagaman mas mababa ito kumpara noong nakaraang taon, di nagpapakampante ang DOH lalo't kadalasang sa bisperas ng New Year hanggang unang 2 araw ng bagong taon tumataas ang bilang. Ang mga ospital ngayon pa lang naka-full alert na. Sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, 8 na ang naging pasyenteng biktima ng paputok mula nung nakaraang linggo. Isa ang nakakonfine pa rin matapos maputukan ng baby dynamite sa kamay. Handa naman daw ospital sa inaasahang pagdagsa ng mga pasyente sa pagdiriwang ng bagong taon. Nakalabas na mga gamit tulad ng pamputol ng buto, maging ang mga para sa nalaso ng paputok. We expect that there will be an increase in number pagdating ng 31 and yung 1 ng madaling araw. We're hoping na sana hindi kami more than 100 cases pero we cannot say. We're still expecting 100 cases from until mga January 2 pa. Sana po sa mga magulang, wag nilang pabayaan yung mga bata nila na magamit ng mga paputok. So iwasan na ang mga bata na ito ay magamit ng paputok. Tapos kung pwede po, gumamit na lang tayo ng mga alternatibong pamaraan para mag-celebrate ng New Year. Steve Dailisan, GMA News.